ay Alaksan FR. Radyo Bida 882 Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, finally mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome sa ating episode ngayong araw ng ating programang MHS Delivers. Ngayon po ay ika-13 sa buwan ng Marso taong 2025 at ika-13 rin sa buwan ng Ramadan 1446. At ito na ho ang ating 212th episode ng ating programang MHS Delivers. Ang programang ito ay magtatagal ng 1 oras at naglalaman ng mga impormasyon na dapat yung malaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At tayo ho ay live pa rin sa ating Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development BARM, at live din pong napakikinggan sa DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Kayo ho'y aming inimbitahan na samahan kami hanggang matapos ho ang ating programa ngayong araw na ito. Again, 13th of March, tatanungin natin ang ating mga kabalay rito na ating pa rin kapiling ngayong araw na ito kung kamusta na ba sila at pangilang araw na ng ating pag-aayuno ngayong Holy Month of Ramadan. Umpisahan natin sa bandang kanan. Narito ang ating kabalay na si Ria. Babati sa inyo. Kabalay na Ria, assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng ating live stream. Ramadan Mubarak. 1 week nang natapos. Alhamdulillah, nakaabot tayo sa... Was it 1 week? Naka 1 week na tayo, right? Ang last okay. No, 2 weeks. Diba? Kumusta ang pag-aayuno? Nag-aayuno pa rin. Isa yan sa indicator. So talaga nag-aayuno po ang ating kabalay na si Ria ngayong araw na ito. Parang feeling niya unang linggo pa lang ng Ramadan because she wants to, savor yung kanyang fasting this holy month. Hindi ho biro ang blessing na nakukuha natin ngayong Ramadan, at hindi rin biro tayo po ay nakaabot pa sa another holy month of Ramadan na atin pong pag-aayanuhan, dahil accordingly times 5-3 ang blessing na ating bawat magandang ginagawa at ang bawat ating pananampalataya ngayong buwang ito. Okay, so mula ho sa ating kanan, bumati na ho ang ating kabalay na si Ria. Pakinggan naman natin ang pagbati ng ating kabalay na si Hamsi sa bandang kaliwa. Kabalay na Hamsi, assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally at kabalay na Ria. Ramadan Mubarak again at makataanang umaga sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa, kung saan 1 oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po nilingkod Bangsamoro Sari Pala.
At yan naman po ang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi sa bandang kaliwa. Ako sa gitna, syempre kumpleto ang bawat sulok ng ating window ngayon ay napapanood. At syempre nariyan din ang ating kabalay na si Jasmine. Sa harap natin, ang ating mga kabalay na si Almansor, kasama ba si Dato Nohas ngayon o nasa office, nagmamonitor ng ating live stream. At syempre kapiling natin sa technical side si kabalay na Jeffrey. Ayan. Para ho tutukan kung ano man po ang hindi ho natin matututukan dahil tayo ho ay narito sa ating studio para ho ibigay sa kanila mga impormasyon dapat nilang malaman. At ngayong araw na ito, napakahalaga ng ating topiko para ho sa ating MHS Discusses. Mamaya-maya po yan at ipakikilala sa atin ang ating kabalay na si Ria. Kung sino nga ba ang ating makakapiling ngayong araw na ito upang matalakay natin, pag-usapan natin ang ating napakahalagang usapin ngayong araw na ito. Dahil nga nasa ikalawang ikakatlong lingwa tayo ng ating pag-aayuno sa Ramadan. Yes. Ikalabing-2 na ngayon. 12th day ng pag-aayuno na natin. So, nag-start tayo ng 2. Yes. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, Minus 7, 8, 9, 10. 11. 12, 13. Minus 1 na natisal. Ganun po sa mga tawa niya. Kapita pong gano'n. Sige, okay. So, yun na nga po. Nag-start tayo ng ikalawa ng Marso. Ngayong taong ito sa ating pag-aayuno at magtatapos tayo hopefully, sana makumpleto natin. Inshallah. Was it 29 ang minimum? Ang kailan bang moon sighting? I guess it will be on the 30th of March, yeah. Inshallah. Inshallah. So kung makikita yan, Eid al-Fitr tayo ng Monday. 31. Okay, 31 ng March, inshallah. Sana ho lahat tayo ay masaya at syempre meaningful ho yung ating pag-observe ng fasting ngayong Ramadan. Hiling natin na bawat pamilya na sila po ay kumpleto sa mga sustansyang dapat nilang makuha at tuwing sila po ay mag-break ng kanilang fast every day ngayong buwan ng Ramadan. Okay? So tayo ho ay magbabalik para sa ating balitaan ngayong 212th episode ng ating programang MHS Delivers. Pagkaraan lamang ng ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating housing loan program sa ministry na marami na ho mga developments na nangyayari sa ngayon sa ating Phase 2. Ayan, kung ano po ang mga requirements dapat niyong i-comply at isumite sa MHSD. Narito po, Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip.
Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan po ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating housing loan program. Kung nais niyong malaman ang siyam na requirements na dapat niyong i-comply at isumite sa ating ministry through the Housing and Human Settlement Division o HHSD, yun ho, pwede nang balik-balikan at yan po ay in partnership with the Pag-ibig Fund para ho sa ating mga housing loan units dyan po sa Barangay Samba, Datuodin, Sinsuat, Maguindanao del Norte at sa May Kapiton, Datuodin, Sinsuat, Maguindanao del Norte rin. Okay? At tayo ho ay magpapatuloy sa ating balitaan ngayong araw na ito. Today is March 13, 2025 and the 13th of Ramadan 1446. At ang ating headlines ngayong araw. MHSD iginawad ang one-story multipurpose Human Development Training Center sa MSU KFC IAAS. Ang huli sa ating headlines, MHSD ipinamalas ang suporta sa pagpapatibay ng karapatan ng mga IDP sa Bangsamoro. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD iginawad ang one-story multipurpose Human Development Training Center sa MSU KFCS. Narito si Kabalay na Ria. Sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara, ibinigay na ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, ang one-story multipurpose training center para sa human development sa King Faisal Center for Islamic, Arabic, and Asian Studies, ang KFC-IAAS, sa Mindanao State University Main Campus, Marawi City noong ika-28 ng Pebrero ngayong taon. Pagkatapos ng ceremonial ribbon cutting na nagpahiwatig ng pagbubukas ng istruktura sa publiko, binigyang diin ni Minister Bara na ang training center ay ika-8 na pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF sa ilalim ng kanyang opisina sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Member of the Parliament o MP. Mahigit na kalahatis ng buhay ko o 40 taon ang ginugol ko sa King Faisal Center, paggunita ni Mr. Bara. Inaasahan niya na ang bagong tatag na training center ay lubos na magbibigay pakinabang sa mga estudyante at guro na binibigyang diin ang katotohanan na ang mga training center ay bahagi ng pangako ng gobyernong Bangsamoro sa paglilingkod sa Bangsamoro. Ang pangkat ng MHSD ay ganap na nakatuon sa bawat proyekto na aming ipinatutupad. Kami ay nagsusumikap para sa kausayan at nangangako na gagawin ito bilang paglilingkod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbibigay diin pa ni Ministro Bara. Tinanggap ni Professor Abdul Kader M. Ayo, PhD, Dean ng MCU KFCS, ang training center sa ngalan ng King Faisal Center. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pasasalamat sa MHSD dahil magiging isang nakatuong lugar para sa mga ulama o Islamic preachers ang istruktura. Tiniyak niya na ang training center ay mabisang gagamitin upang turuan at bigyang kapangyarihan ang kasalukuyan at susunod na mga henerasyon. Ang gusaling ito ay hindi lamang isang istruktura. Ito ay kumakatawan sa pag-asa, edukasyon at pagkakataon para sa mga estudyante, guro at komunidad. Salamat kay dating MP Attorney Bara at mayroon na tayong puwang kung saan maaari tayong magsanay, matuto at umunlad ng sama-sama, pahayag ni Dean Ayo. Ipinatupad niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng dumalo
lalo na sa Aya Construction Services na kanilang kontribusyon, partikular sa karagdagang terrace o azotea na hindi orihinal na kasama sa disenyo at budget. Dating profesor ni Attorney Norsari S. Mamad, Presidential Management Staff o PMS Director, si Minister Bara sa College of Law. Pinatawanan ni Director Mamad si MSU System President Attorney Basari D. Mapupuno na nagpayag ng kanyang buong suporta sa mga aktibidad at programa ng BARM government. Tinanggap ni Dr. Abdus Salam SD Somimba, Chairperson of the Islamic Banking and Finance Department sa MSU KFCIAS, ang mga kalahok na nagmula sa MHSD BARM, KFCIAAS, iba pang MSU officials, faculty at staff, at mga kinatawan ng Aya Construction Services. Sumaksi rin sa napakahalagang okasyon sina Attorney Jashim Abdurrahman, Professor Widad Ramos Minodar, at lahat ng ulama ng KFCIAAS. Para sa mapayapang paumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Para naman sa detalye ng ating ikalawang balita ngayong araw, MHSD pinamalas ang suporta sa pagpapatibay sa karapatan ng mga IDP sa Bangsamoro. Narito si Kabalay na Hamsi. Muling nagpakita ng matibay na support ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pagpapatibay ng mga karapatan ng mga internally displaced persons or IDPs sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa ceremonial signing ng Bangsamoro Autonomy Act or BAA No. 62, isang batas na pumoprotekta sa karapatan ng IDPs na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong 15 ng Marso taong kasalukuyan. Bilang kauna-unahan sa Timog Silangang Asya, ang batas ay nagtatag ng isang matibay na legal na pundasyon para sa proteksyon ng mga IDP, habang tinutukoy ang mga magkakaanay na tungkulin ng mga ministry at ahensya ng BARM, mga lokal na pamahalaan at mga nauugnay sa ahensya sa pagbibigay ng tulong at pangmatagalang solusyon. Ito ay isang batas na umayon sa pambansa, regional at international na legal na balangkas, kabilang ang mga guiding principles on internal displacement, opisyal na nagkabisa ang naturang batas noong December 4, 2024. Kinatawanan ni Salim C. Dimuna Rhea, Director 2 for Operation and Management Services, si Minister Attorney Hamid Amindindi Bara, sa pagpirma ng pangako ng suporta na nagsasaad ng pagkilala ng mga lumagda sa mahalagang papel na ginagampanan ng Implementing Rules and Regulation or IRR sa pagtiyak ng mga karapatan ng kagalingan ng mga IDP at ang mga kanilang pangako na pagkikipagtulungan sa gobyerno ng BARM at iba pang mga stakeholders upang matiyak na matagumpay na mapapatupad nito, tiwala na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, isang marangal na pamumuhay at mapagprotektang kapaligiran ng malilika bilang matibay na solusyon para sa mga IDP. Samantala, binigyan din ni Minister Raisa H. Jajuri ng Ministry of Social Services and Development ng paglagda ng IRR ay lalo magpapatibay ng pangako ng gobyernong Bangsamoro na bigyang kapangyarihan ng mga IDP at tulungan silang muling buuin ang kanilang mga buhay. Ang batas na ito ay kumakatawan hindi lamang sa isang legal na papel na tagumpay, kundi pundasyon din ng para sa napapanatiling paglago at katatagan ng BARM, na nagpapatibay ng isang kapaligiran kung saan ang mga taong lumikas ay maaaring aktibong lumahok sa pag-unlad ng rehiyon, wika ni Minister Jajuri. Pagkatapos ng seremonya, dumalo sina Director Demuna at Suarto Eswab, ENP, Rhea, Reb, Director 2 for Technical and Regulatory Services, at Shara M. Pindaliday, Development Management Officer 3 sa First Bangsamoro Internally Displaced Coordinating Council meeting na ginanap sa BARM Radio Rapid Emergency Actions on Disaster Incidents, Conference Room, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ang MHSD nagpapatupad ng ilang proyekto na nakatuon sa kapakanan ng IDP, lalo na ang mga pinondohan sa ilalim ng Marawi Rehabilitation Program or MRP. Pinangunahan ni Minister Bara ang groundbreaking ceremonies para sa pagtatayo ng healthcare docking station sa Marawi Lakeshore, sa Barangay Tuka, Marawi City at
ang paglalagay ng 335 solar street lights sa iba't ibang IDP shelters sa Marawi City at sa Giaran Lano del Sur noong Enero taong kasalukuyan. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay ng Bangsamoro ang nilingkod ang Sari para nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Hamsi para sa detalye ng ating ikalawang balita. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong araw na ito para sa ating 212th episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ikalabing dalawang araw ng ating pag-aayuno ngayong Holy Month of Ramadan. May mga aktibidad pa ho tayong sinasagawa ngayong linggong ito. At yan ho ay inyong matutunghayan ang mga detalye sa ating susunod na episodyo. At yan ho ay ngayong darating na Huwebes sa darating na linggo, inshallah. At magbabalik ho tayo para sa ating IPH at ang ating HSF. Kasama na rin po ang ating napakahalagang MHS Discusses. Pagkaraan lamang ng ating paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes. MHS Delivers. At yan ho ang ating napakahalagang paalala naman patungkol ho sa ating resettlement housing projects that the MHSD is implementing across the region, across the Bangsamoro. Mula sa ating mainland, sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area or SGA, hanggang sa ating island provinces, mula sa Basilan hanggang Sulu hanggang Tawi-Tawi. Sinisikap po ng ating ministry na maabot ang kasuluk-sulukan ng bawat probinsya ho ng ating rehiyong Bangsamoro. Dahil alam natin na ating housing backlog or ang ating housing needs ay nananatili sa mahigit 300. At yan ho ang pinagsisikapan natin na matugunan ang pangangailangan sa pabahay ng ating pinaka nahihirapang mga pamilyang Bangsamoro. At tayo ho tatako na ngayon sa ating IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria ngayong araw na ito na mag-steer ng ating pag-aayuno? Kabalay na Ria, ibigay mo na sa amin ang iyong trivia ngayong araw na ito.
Ngayong buwan ng pag-aayuno, trivia na lang ang mabaon natin. So ngayong araw na ito, ang ating baong trivia ay tungkol sa nabanggit kanina na King Faisal Center for Islamic, Arabic at Asian Studies. So itong KFC IAAS bilang isang akademikong unit ng Mindanao State University, ito ay tinatag upang isulong ang Arabic at Islamic Studies sa Katimugang Pilipinas. Bilang unang institusyon ng gobyerno sa bansa na nag-aalok ng Islamic at Arabic Studies, kinakailangan na unahin ang Master of Arts sa Islamic Studies na programa na may konsentrasyon sa Islamic Studies. So it's a very religious, it's a very Islamic-based center na may focus po sa religious studies, Islamic studies, na kung saan 40 years ni Minister Bara ang nagugol sa kanya bilang estudyante, bilang professor at bilang dean. So ilang taon po na naging dean, nagserbisyong bilang dean ng King Faisal Center si Minister Bara natin. At hanggang ngayon, standing pa rin po ang center na ito at kaka-receive lang nila ng training center na iginawad ni Minister Bara sa kanila bilang panahon niya ng MP. So going strong pa rin po ang center na ito. And kung interesado po kayo sa kanilang serbisyo, sa kanilang mga kurso, available po sila online para sa inyong mga queries. I-search nyo lang po yung King Faisal Center na terms at lalabas din yung website nila sa Mindanao State University. Sa ilang taon na ng MSU, halos ganun lang din katagal ang King Faisal Center. So for let's say 63 years ng MSU, nasa 30 plus years naman yung college mismo ng Islamic, Arabic at Asian Studies. Nung before that, iba naman ang tawag sa kanya at yun yung panahon ni Minister na halos 40 years na daw siyang nandun sa center na iyon. Mashallah. 40 years, wow. Pwede ka nang, ano mang magawa mo sa 40 years? Marami. Marami. Pero ito, the fact na masustain mo ang isang lugar for 40 years is amazing. Kahit nga itong DXMS natin, ilang taon na siya? 60? Tumitingin ako sa kanila. Kaya Jeffrey. Saan yung calendar nito? Ayan, 60? Is it 60? 68? 80. 68. 68. Yan, di ba? 68 years na in service. At sa 68 years na yon, grabe ang evolution ng technology. So dati na radyo lang sila, like radyo lang talaga, rinig lang. Ngayon may live streaming options na sila. Tumpak. So okay, imagine mo na lang ang King Faisal for 40 years na dati na mga ulama na sa isang lugar lang. Ngayon may mga training centers na sila na pwede nilang i-congregate, pati iba't iba pang buildings, like a library at iba pang estruktura. So alhamdulillah. At yun po ang ating segmentong IPH, kung saan ang inyong IPH ang ating impormasyon, pambuhay at hanap buhay. Nagapasan ako talaga bawat episode. So okay, kung kanina nababanggit lang ni Ria sa kanyang balita yung King Faisal Center, ngayon at binigyan niya ng detalye ang center na ito, kung ano nga ba ito at para saan at gaano katagal na nasa serbisyo. Ibig sabihin, di ba, kung inyong makikita sa mga restaurant, nakalagay roon established since, di ba? Kasi isa yung patunay na talaga po ang significant yung role na piniplay at talagang kumbaga pinipilahan, no, yung lugar na yon at nagbibigay ng magandang serbisyo kaya tumatagal. Parang sa pagmamahal din, tumatagal yan pag alam mo na. Bakit gusto nyo mag-next? Pag pinag-uusapan yan. Okay, sige. At dahil dyan, maraming salamat kay Kabalay na Ria sa pagbibigay kaalaman patungkol sa King Faisal Center sa Mindanao State University sa Marawi City. Mula sa ating patrivia, tayo ay dumako naman sa ating pa-health tips. Ngayong araw na ito, ano nga ba ang ibibigay sa atin na tips ng ating kabalay na si Hamsi para sa ating kalusugan at kaligtasan? KK. Kabalay na Hamsi, ibigay mo na sa amin. Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, best health is your greatest wealth.
Atin pong pag-uusapan ngayong episodyo ang World Kidney Day na ginugunita ngayong araw. Ang World Kidney Day ay pinagdiriwang tuwing ikalawang Huwebes ng Marso upang itaas ang kamalayan tungkol sa kahalagan ng kalusugan ng ating mga bato at maiwasan ang sakit sa bato. Ito ay isang pandaigdigang kampanya na layunin hikayatin ng mga maagang pagsusuri at tamang pangangalaga sa bato upang maiwasan ang kidney disease at iba pang mga komplikasyon nito. Layunin ng World Kidney Day palaganapin ang kaalaman tungkol sa kalusugan ng bato at ang mga sanhi ng sakit sa bato tulad ng diabetes, high blood pressures at iba pang mga hindi malulusog na pamumuhay. Pangalawa ay kayatin ng mga maagang pagsuri upang maiwasan ang paglala ng sakit. Pangatlo, turuan ng publiko tungkol sa tamang nutrisyon, hydration at iba pang mga paraan upang mapanatili ang malusog na kalusugan ng ating mga bato. Pangapat at ang panghuli ay palakasin ang access sa serbisyong medical para sa screening at paggamot sa kidney disease. At ang mga sintomas, narito ang mga sintomas sakit sa mga bato, para sa maagang sintomas, madalas na pagkapagod or pangihina. Pangalawa, pamamaga ng muka, mga kamay at paa. Yes po, nagkakaroon ng fluid retention dahil hindi maayos ang na nasasala ng batong at tubig sa ating mga katawan. At pangatlo, madalas or bihirang pag-iip, pwedeng lumalang dalas or pag-iip lalo na sa gabi or kaya naman sa bumababa ito. Sunod, pananakit ng bahagi ng likod or baywang, posibleng senyales ng infections sa bato ito. At para naman sa mga malalang sintomas, maitim or malabo o mabulang ihi, senyales ng protina sa ihi ay maaaring indikasyon ng kidney disease or malala na yung nararamdaman nating sakit sa bato. Pangalawa, mataas na presyon ng dugo or hypertension dahil may kaugnayan ng bato sa regulasyon ng blood pressure natin. Maaaring lumala ang alta presyon natin kapag may sakit tayo sa mga bato, sa ating bato. Pagkahilo, hirap sa pag-concentrate or pagkalito, pagkawala ng gana sa pagkain at pagkahilo, pangangati ng ating mga balat. Kung kayo ay nakakaranas ng alinman sa mga sintomas na ito, lalo na kung may diabetes or high blood pressures or sa family history ng kidney disease, kumonsulta na po agad tayo sa ating sa malapit na hospital. At para naman po, para mapanatili ang malusog nating mga bato, uminom ng sapat na tubig araw-araw, kumain ng masusustansyang pagkain at umiiwas sa sobrang alat or mga processed foods, regular na pag-ehersisyo upang mapanatili ang tamang timbang at maiwasan ang diabetes at high blood pressures. Huwag uminom ng gamot or painkillers na walang payo ang inyong mga doktor. That's right. Magpa-check up ng regular lalo na kung may family history ng kidney disease. Ang kalusugan ng bato ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pangangalaga, maiiwasan natin ang mga sakit sa bato at mapapanatili natin ang mas malusog na pamumuhay. At yan po ang ating segmentong Health and Safety First para sa pagdiriwang ng World Kidney Days ngayong araw. At ako po ang lingkod Bangsamoro Saripala. Ayan, maraming salamat Kabalay na Hamsi sa ating HSF ngayong araw na ito. Patungkol ho sa ating World Kidney Day. Ngayong araw mismo yan, no? Oh, March 13 pala is World Kidney Day. Yes. At yun ho ang dapat natin gawin para makaiwas tayo sa mga sakit na dulot ng pagkasira ng ating kidney. Diba? Nako, isa doon yung pagkain ng maalat na pagkain at processed food. Nating normal na pagkain. Totoo yan. Gusto natin ng instant. Nako, instant food. Mahilig tayo sa noodles, mahilig tayo sa pancit canton, corned beef. Diba, Kabalay na Ria? Anong mga sabi mo rito? Better to eat something than nothing at all. Tama nga naman. Kaysa ikaw ay mag-starve dahil wala ka nang kinain, masabuti na. Pero may option. May option tayo. So kahapon, fried chicken. Ngayong araw, adobong chicken. Sunod na araw, chicken at curry. Sunod na araw, tinola. Puro chicken. Walang pinagbago. Chicken. Kung magkaroon ka ng pakpak, Kabalay na Ria. Oo. At take note, napakahalaga pa rin kumain ng gulay at prutas. Naku. Paborito po yan ang ating Kabalay na si Ria, di ba? Snaku? Snaku? Naku, vegetable nga naman. Pero take note, napakaalat, no? Processed foods pa rin po siya masabi. Doon tayo sa, alam mo yun, raw, natural, nakakainin natin hanggat kaya natin. Potatoes.
Pwede ang potato. French Pag lang fries. French fries. Processed pa rin. At dapat magkaroon tayo ng regular na check-up. Ayan, importante po yan. Kagaya na nabanggit ng ating kabalay na si Hamsi, para malaman natin ang estado ng ating kalusugan. At syempre, kung may kailangan tayong gamutin sa ating katawan, no? At may kailangan tayong gawin para mas maagang matreat, yes. Early detection is best para early rin ang paggamot natin, no? Kung kinakailangan sa ating sakit at malaman natin ang earliest. Yan ang silbi ng ating overall check-up, no? Para sa ating katawan. Yearly po yung ginagawa. Executive check-up. Kailan yung last na nagpa-check up kayo? Napaka-confident ka bali na rin. Kasi yearly sa nagpa-check up. Actually, hindi ko maalala last na nagpa-check up. I think last na check up ko para sa mata ko. Kailan yun? 2 years ago. Sa akin siguro maternity. Yung maternity, yung pinanganak si Sakina. Yun lang. Yun lang maalala ko. Kailan ba ako nag-GERD? Yun ang last check. Diba? Nagpa-check up ako last year. Okay lang, last year. Medyo naman sa latest, no? Sobrang rare niya, hindi ko na maalala. We should really walk our talk, no? Yung mga binibigay natin mga payo, pieces of advice na dapat gawin natin sa ating sarili. Ayan. At dahil dyan, papaschedule na po ako. Gamitin nyo na yung sick leave ninyo. Actually, gamitin nyo na yung first leave ninyo. Ating medicine, tawag dyan? Medical assistance. Ilang libo nga yun? 7,000. Diba? When? No. Hindi, kung di mo kailangan, hindi ka okay lang. Pwede nga. Ibigay mo na sa amin. Pwede kong i-withdraw sa'yo. Ayan, yung ating mga developments at mga magagandang pangyayari dito po sa ating rehiyong Bangsamoro. Nako, ano ba sa Tagalog ang describe? Nilarawan? Nilarawan ang isa sa ating mga kabalay na sub-Saharan region. Trending ngayon. May hindi ba dun? Okay, sige nga. Nag-stop ako sa Zamboanga. Okay, nako. Ayan yung maging maging tactful tayo sa ating mga nire-release, sa ating mga sinasabi. At dapat lahat ng ating sinasabi ay back up by data. At alam nating totoo ang ating sinasabi. Ayan, sige. Nako, nakikita ko sa ating screen ngayon ang ating mga viewers. Nanonood po ang ating mahal na ministro sa MHSD, si Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. Thank you so much, sir, for watching our episode today. Sorry po sa mga pinanggagawa namin. Bahagi lang lamang yan ang ating pampagising sa ating araw ngayong episode natin ngayong araw. And thank you so much to our leaders. Of course, our Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara for continually supporting our broadcast every episode. Ang ating Deputy Minister Alden Nasiri at ang ating Bangsamoro Director General Esmael Ibrahim. Watching din po ang Provincial Director ng Maguindanao, si Kuya PD, walang iba kung hindi si Nuruddin S. Abdullah. Thank you so much, Kuya PD, for watching for our episode ngayong araw na ito. At ang ating kabalay na si Sismos, Engineer Muslima Abusama. Sa page or sa Facebook? Sa Facebook ko. Okay. Open ako ng ating live stream ngayong araw na ito. Okay, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi is our guest speaker ngayong araw na ito. Ready for our discussion? At tinatawagan pa raw. May mga issues lang sa network. Baka gusto natin magbasa ng Let's read some comments. Una sa kanila is Ate Eka na nagsabing Ramadan Mubarak. At Kuya Hamsi, baka gusto mong basahin yung sunod na mga sinabi niya. Mukha na baliktad ako dito. Hamsi, be a good boy kasi fasting tayo. Huwag mo i-bully si Tyron, Khalil. Attorney si Tyron po yung nambubully sa akin. I can attest to that. Yeah. At hindi lang po ako saksi ang buong office. Pero gumaganti rin si Hamsi minsan-minsan. Sinundan naman ni Ma'am Fatma Zahra Macabero Sangkopan. Shoutout sa kanya po galing ang detalye ng ating King Faisal Center na balita. Mashallah. And thank you so much, gorgeous Fatima Alzra. Al-Zahra?
Al-Zahra. Sabi niya, Assalamualaikum, watching from Sub-Sahara Africa. Okay, ito rin naging point of okay. Ito mga statement na ating nababasa ho at napapanood. Okay, mukhang ready na, no? Yung ating, okay, sige. Actually, ang ating topic ngayong araw na ito para sa ating 212 episode ng ating programang MHS Delivers, napakaganda ho. Reflections on women's roles in Ramadan. At kabalay na Ria, nais nating request ikaw na ipakilala sa atin kung sino nga ba ang ating resource speaker ngayong araw na ito. Kabalay na Ria. As of today, nakailang episodes na po nating nakasama ang ating resource speaker ngayong araw na ito, na ilang taon na rin connected sa ating Bangsamoro Women Commission, and even then isa po siyang active participant ng pag-promote ng Bangsamoro sa ating mga rallies at sa ating mga ating religious mga gatherings. Isa po siyang renowned at kilalang Muslim religious leader na walang iba kundi si Ustadza Anisa M. Taha. Assalamualaikum, Ustadza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ang lakas ng energy ng ating resource speaker ngayong araw na ito. Ustadza, na-miss ka namin. Na-miss ko rin kayo, kaso nakalimutan ko talaga. Welcome back. No problem, Ustadza. We are all human. Talagang subject to forgetfulness at times. Ayan. Especially sa busy ninyong schedule. May activity po kayo kasalukuyang nagaganap ngayon. So, syukran sa pag-sabay pa rin itong program namin. Opo. Sige, madaliin natin. Ako, baka malobat si Ustadza, no? Ang cellphone ng ating resource speaker. So, Ustadza, gaano ba ka-importante ang ginagampan ng mga trabaho, no, o roles ng mga babae ngayong Ramadan? Mashallah, sobrang ka-importante po. Katunayan, kung sa amin na mga babae na mas mahaba ang araw niya sa labas kaysa araw niya sa bahay. Totoo. Pero pagdating ng Ramadan, kailangan talaga namin hindian ang mga invitation kapag kami ay mapapatulog sa bahay, kasi nga ganoon po ka-importante ang papel ng mga kababaihan sa bahay. Sana yung mga babae natin na nakikinig sa ngayon, sana nagkaroon sila ng nail plan, kasi sa pamamalengke pa lang, di ba? Pag kinalaki ang namamalengke, nagtatanong kung anong bilhin natin na ulam pa yan, di ba? Ganon. Kapag hindi ka handa na sagutin, di ba? Ang hirap din sagutin yun, kasi hindi mo alam kung anong gusto ng mga tao sa bahay. Isa yun sa mga napakahalagang tungkulin ng isang babae. Pangalawa, na tungkulin ng isang babae, yung maayos talaga kung ano yung oras na dapat sila magbangon, dapat silang kumain para makuha nila ang sunnah. Yung mga bata na maliliit pa, hindi dapat matulog after ng makakain para maghintay ng subo. Anong oras sila sabay-sabay magbasa ng Quran, yung mga ganon. Mga papilyo ng isang babae na napakahalaga sa buwan ng Ramadan, hindi lang sa buwan ng Ramadan, kundi sa lahat din ng buwan. Tama. Tama, Ustadza. Actually, pamamalengke, paggising sa mga anak, pag-iisip kung anong ulam ang lulutuin at ihahanda. Aside from this, Ustadza, ano pa yung mga tungkulin ng mga kababaihan ngayong buwan ng Ramadan? Tungkulin din natin na yung pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbasa tayo ng Quran habang kung kailan meron tayong oras. At bisita, no, kailangan natin yung bigyan ng oras ang pagbabasa ng Quran, kasi malaki ang reward. Hindi bawat salita, kundi bawat litra ang pagbibigyan ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan natin isingit sa ano man tayo at busy. Kailangan din natin mag-pray nang hindi lamang yung mga parado, pati yung mga sunnah. Kasi ang biyaya ng sunnah sa panahon ng Ramadan ay parang biyaya o reward din ng parado sa hindi buwan ng Ramadan. Kaya kailangan natin gawin yun. Tulad natin na nasa office tayo, nag-opisina tayo, kailangan natin pumasok on time, kailangan natin tapusin ang mga ginagawa natin. So, ang dami natin pwedeng gawin sa buwan ng Ramadan, na ginagawa rin naman natin kahit hindi buwan ng Ramadan. Yun nga lang, yung pagbabasa ng Quran, kailangan talaga natin pagsikapan sa buwan ng Ramadan, kasi nga,
sa reward na makukuha natin. Ustada, napakagaling naman nung pagbabasa ng Quran. Hindi pala bawat verse or bawat word, kung hindi bawat letra ang pagbibigay ng blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, napakaraming titik po, Ustada, ng ating binabasa. Imagine how many times we are blessed. Kaya nga. Nako, at ngayong buwan ng Ramadan, Ustada, no? Ano yung mga hamon or mga challenges na kinakaharap natin mga kababaihan during Ramadan? Ay, nalang. Sabihin ko sa'yo, dahil working mothers tayo, di ba? Yeah, that's right. Pinaaga ang oras, pinaaga. So kahit gaano pag natin ka gusto na matulog uli pagkatapos ng tubo o pagkatapos maglinis, hindi na tayo pwedeng matulog kasi kailangan na natin talaga pumunta ng opisina. Totoo. Ayaw naman natin malit, di ba? Yun. Pangalawa, pagdating mo ng bahay, kung ikaw rin ang nagluluto, ikaw pa rin ang namalengke, di ba? Diba? Kailangan mo talaga magpahinga, kailangan mong magpalamig, di ba, gano'n? Pero hindi pwede, haharap ka talaga sa kalan. So, it's a challenge. Challenge talaga yun. Plus, may mga anak pa tayo na may kanya-kanyang gusto. So, challenge pa rin yun. Pero hindi tayo pwedeng magalit, hindi tayo pwedeng manigaw kasi doon tayo binibigyan ng reward aside sa puwasa natin. Kung naaalis natin yung pagkain ng mga pamilya natin, kung tayo ang gumagawa nun, napakalaking reward yun sa atin. Although hamon siya, pero malaki ang reward kasi nga hamon yun sa atin. Hamon kung kaya ba natin panindigan. Diba? Ustada? Nako. Aside from this, nako, eto ang magandang malaman ng ating mga tagapakinig, Ustada, no? Etong, ano nga ba yung mga hindi na kanais-nais or mga hindi na kinakailangan mga practices o mga gawain na mga among women, na mga kababaihan during Ramadan? Pag-ibahin natin, Ustada, yung traditional practice ng ating mga kababaihan versus yung karapat-dapat based on the Quran. Actually, alam ko lang na hindi karapat-dapat na ginagawa sa mga kababaihan pag buwan ng Ramadan. Noon sabi nila, kapag may menstruation ka, hindi ka pwede magluto ng suhor. Diba? Pagod yun sa atin. Kasi daw, pati yung hindi pwedeng kainin ng kahit sino. Ay, tama yun, Ustaza. Pag may menstruation tayo, pero hindi po yung totoo. Wala po yun sa Islam. Hindi naman tayo ganun karumi na kahit niluto natin, hindi pwedeng kainin. Yung mga ganun. At saka sinagawian pa rin noon na kung nagsisigarilyo ang tao, di ba? Pag oras na ng hapon, pwede na siyang maninigarilyo. Napatangas. Sabi nila. Pero mali pa rin yun, yung mga ganon. At saka yung iba na sinasabi na pagbata ka pa, huwag ka muna magpuasa. Hindi. Sa Islam, kailangan na natin silang i-train pagdating ng edad nila na 7 years old, katulad din ng pagsasambayan. So, yun yung mga parang maling mga paniniwala natin noon na wala yun sa Islam. Yung pag nagsisimula yung Ramadan, kailangan tayo humingi ng tawal para ipaligo natin. Wala yun sa Islam. Diba? Okay. Then, pag bibigay tayo ng zakatul fitr o fitra, hindi na natin kailangan bigyan yung mga taong patay na at hindi na rin natin kailangan bigyan yung pangahulo. Kasi noon nagbibigay sila ng fitra para sa pangahulo. Pangahulo means the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung mga nakagawian natin na hindi na natin pwede. Ngayong alam na natin na hindi yun pwede sa Islam. Hindi kasali sa Islam. Okay, so there you go. Yung mga nakasanayan pala natin mga kababaihan noon, no? Na may mga gumagawa pa actually, Ustaza, hanggang ngayon. Hindi pala yun, recommended at hindi dapat gawin during Ramadan. Ano ba, Ustaza, pag ngayon sa niyog? Mambrudji kwara kabulubi. Mali yun, wala na yun. Huway, Ustaza, tama ba na magniyat ka lang na magbupuasa ka? Opo, magniyat ka lang na naliligo ka dahil magsisimula. Lalo na kung meron kang hadas, yung halimbawa, meron kang mens, o galing ka sa bagong panganak, o galing ka sa gino, kailangan mo talaga mag-susi, kailangan mo talaga maligo. Pero kung hindi naman, okay lang naman yung maligo ka, na magligo ka para malinis ka sa pagsisimula ng Ramadan. Mashallah. Ustaza, may tanong lang ako para maintindihan ng ating mga tagapakinig. Yung patungkol ho sa pagtututbrush at saka yung mga inhaler, yan ho ba ay nakakasira ng puwasa? Actually, alam ko kapag duhur na at saka asar,
diba, duhur at saka asar. Ang waktu sa umaga na soon na lang kasi ang pagmumog pati pag-inhale. Soon na lang siya. So, hindi rin masisira ang puwasa mo kung hindi ka na magmumog at hindi ka na mag-inhale. Pag-iingat mo na walang makapasok na tubig. Ayun. Gano'n. Okay, nasa pag-iingat na lang natin. Opo. Na walang makapasok sa ating correct. So kung nakakala mo talaga na hindi mo makontrol, na hindi naman masisira ang iyong abdas kahit hindi ka magmumog at hindi ka mag-inhale. Kasi natuna lang yun. That's it. Nako, mas naintindihan ko, Ustadza. Or kung kaya mo rin na hindi na mag-inhaler, huwag mo nang gawin. Opo. Para hindi makasira. Ayan. Oh, Masya Allah, Ustadza. Mas naintindihan namin lalo ngayon. Yung dapat nating maintindihan bilang mga kababaihan ngayong buwan ng Ramadan. Napaka-importante ho ng ating roles, and we have reflected from the details na binigay sa atin ng ating resource speaker na si Ustadza Anisa. Ustadza Anisa, baka meron kayong gustong ipaalala sa amin or sabihin sa ating mga taga-subaybay at taga-panood ng ating programa. Ito na ho ang inyong pagkakataon. Okay, panakatan ko lang sa lahat ng naririnig, masyado pong mainit ang araw, kaya sa mga may high blood po, kailangan po natin mag-ingat. Huwag po tayong magbilad sa araw, kailangan po natin na nasa silong lang po tayo. Tayo naman na mga nag-opisina, pumasok po tayo sa oras, kahit po antok na antok tayo, kasi kasalanan po kung hindi natin susundin yung oras. At sa pamilya natin, kailangan po natin silang turuan na magpuasa na kapag umabot na sila ng 7 years old. Maraming salamat sa inyo, mga matuntis ng ipurin kayo. Kasi nakalimutan mo talaga kasi nandito kami sa training na God and Islam. Yes. Sorry talaga sa inyo. Ustadza, no problem. Napakalinaw. Yes. Yes, Ustadza. Kala ko hindi na aabot ang patuloy kasi ang barlang. Masya Allah. Naku, tinopikan na kadnan, Ustadza. Nakaabot tayo. Maraming salamat. Opo, maraming salamat sa NSSD, sa ating voting minister, sa friend ko, best friend ko na DJ ninyo. Maraming salamat. Sana nakikinig sila. At sa inyo na hindi nang papagod na mag-invite sa atin. Ang gagaling ninyo. Masya Allah. Ramadan Kareem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Nakuha natin ang mga detalyeng dapat nating malaman mula kay Ustadza Anisa Taha ng isa hong Muslim religious leader at kabahagi ho consultant ng Bangsamoro Women Commission of BWC. Tamang-tama. Ngayon po ay Women's Month. Buong buwan ng Marso ay buwan po ng mga kababaihan at nalaman natin ang ating mga tungkulin ng ating mga roles bilang mga kababaihan ngayong buwan ng Ramadan. Ang mga bagay na dapat natin gawin, dapat natin i-observe at mga hindi na ho natin dapat gawin pa ngayong buwan ng Ramadan. Napaka-importanting malaman natin yon. Kung may mga bahagi kayo ng pinag-usapan natin na hindi masyado naintindihan, maaari niyong balik-balikan sa ating live stream, sa ating Facebook Live. Pagkaraan lamang ng ating kompletong streaming ng ating buong programa ng isang oras hong tumagal simula alas 11 ngayong araw na ito at mag-end po tayo ng alas 12 ngayon ding tanghaling mismo ito. Naku, napakaganda ng ating time management. 11:56 na ho ng umaga ang ating oras sa ngayon at ang oras na yan ay hatid sa inyo na nagsabi ng Sub-Saharan region po ang Mindanao. Hindi maiwasan na. Okay. Wait lang, nanonood pa daw si Ate Eka ng live natin. Itali niya na muna itong Sub-Saharan camel niya. Diba, nako, pasensya na po sa ating mga reaction lang po yan, mga katuwaan na para ho pampagising din sa mga taong dapat na magising. At sabi ni kabalay na Sismos, assalamualaikum mga kabalay na manisan geda, sisi ko na. Tento ba? Saki, miss you all. Ikaw yung sisi niya, ako yung pinagsisisihan. Baby. Huwag ka na mag-area, oy. Nako, tayo ay ginawang napakaganda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sige, si Kuya Hams yung pinagsisisihan, ako yung baby. Pogi yan, glass skin. Wait for it. Sabi niya, miss you all, lalo na yan ng resource person Hamsi. Ramadan Mubarak, Kabangsamoro. Ramadan Mubarak din sa iyo. Kabalay na Sismos.
Masya Allah, Miss Ustadza Anisa taha, idol ko banal, Masya Allah. Si Ustadza Anisa ho, kahit i-impromptu mo yan, no? Kahit ngayon walang sinabihan, talaga hong makukumpleto ng detalyeng dapat mong malaman mula sa kanya. Masya Allah, alhamdulillah. Binayaan siya ng ganyan ka. Nako, sharp na mind ni Ustadza. Okay, at ngayon po, tayo ay dadako na sa ating KKK portion ng ating programang MHS Delivers. Ano nga ba ang mga nakolektang katanungan ng ating kabalay na si Ria na inihong sasagutin? Kabalay na Ria, ang ating Magic 3 questions. At ang ating Magic 3 questions ngayong araw na ito ay bago yun, sa ating segmento. Welcome po sa ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, numerong 0955-799-4778. Right. At kung first time winner po kayo, hihingian po namin kayo ng detalye gaya ng inyong pangalan, edad, trabaho, address, at iba pa para maproseso po namin ang inyong winnings. So without further ado, ang ating unang tanong ay true or false? Hindi trolls. Walang sasagot ng trolls. Nasa dulo na ng dila nila. Narinig ko na. True or false? Bawal kainin ang suhor na niluto ng babaeng nireregla. Nako. Pag ito, hindi para sagot, ewan ko na lang. Sige. Okay, ikalawa. Second question, pang ilang training center na ba na pinunduhan sa ilalim ng TDIF ni Minister Bara nung panahon niya bilang MP ang naigawad sa King Faisal Center ng MSU Marawi City. Masya Allah. Tingin ko nasa text line natin yung numero niyan. Maghanap lang po kayo sa 11 digits. Sige. And ang ating last question sa araw na ito, bibigay ni Ate Sally. Ay! Nako, parang alam mo yung nag-blank ulit bigla yung utak mo. Hindi ready Nako naman. Sige, pahihirapan ko sila. Kung ganyan ang problema natin. Nako, para ho hindi napiliin ang ating katanungan ngayong araw na ito. Ang ikatlo, mahaba-haba ito. Ano ang ibig sabihin ng KFC-IAAS? Ay! Yung buong KFC-IAAS. That's right. Yung buong Kentucky Fried Chicken. Mas gusto na lang siguro na mag-rewind. Nako, pamili kayo ng mga magandang question na inyong masasagot. Alam mo na kailang beses nabanggit yung 3 letters na yun sa yung KFC. Nasa isip ko, bakit kaya ayaw nilang i-shorten? Kailangan may mga karugtong yan, no? Baka pagkamalang, yun, ma'am, buhat. Napaka-significant, no? Tumagal po ng mahigit more than 40, at least 40 years. That's right. Sa panahon lang ni Minister Bara. At kabahagi si Minister Bara ng KFC IAAS for more than 40 years, 'di ba? Kabalay na Ria. Sagutin niyo po, clue. Nako, nasa Facebook page lang po natin 'yan. Mabilisan na lang po ng paghahanap at pagsagot sa ating mga katanungan. Kabalay na Ria. And without further ado, yun po ang ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ulit, ang ating first question ay true or false? Bawal kainin ang suhur na niluto ng babaeng nireregla. Second question, pang ilang training center na ba ang naigawad na pinunduhan sa ilalim ng TDIF ni Minister Bara nung panahon niya as MP? Ang naigawad bago lang noong February 28, 2025. At third question, ano ang ibig sabihin ng KFC IAAS ayon sa ating balita kanina? And marami nang nagpadala ng kanilang mga sagot. Wow! Maraming nagsagot ng true, maraming nagsagot ng false. Kung ano ba ang tamang sagot doon, malalaman natin. Alhamdulillah, walang trolls. Wala pa namang trolls, no? Safe answer. Yes. Kahit saan tama. Okay? Hala, paano kung nagsagot sila ng true pati false? Anong gawin ko doon? Yun ang unang sagot. Yung naunang sagot ang binahin ko. Okay. At tanggapin natin. Sige. Alright. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa ating KKK portion. Yun ho ang ating Magic 3 questions na inyong sinasagot na sa ngayon. Paunahan na lamang yan. First 5 na marireceive ni Kabalay na Ria ang mananalo ng tig 100
peso loan. Mashallah, alhamdulillah. At dahil dyan, kompleto na ho ang mga bahagi ng ating programa ngayong 212th episode ng ating MHS Delivers. At tayo ho ay kailangan na magpaalam sa ating episode ngayong araw na ito. Ayan, sa ngalan po ng ating supportive at napakabait na mga leader sa MHSD. Umpisahan natin sa ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, sa ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at sa ating Bangsamoro Director General Esmail Ibrahim. At sa ngalan nila, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad. At ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Palat, sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datuno Zay Daud, Sir Alman Sir S. Ugaw, Ma'am Jasmine Ilangi, at sa ating intern na Sir Nur, at sa ating mga kasamaan sa DXMS Technical Side, Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. At yan ho ang pagpapaalam sa episode na ito ng ating mga kabalay. At ito ho ang inyong lingkod, Salimbay Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na gawin natin ang ating bawat gawain at ang ating araw-araw na pinagkakabisihan. Gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Ramadan Mubarak. Kami po ay nagpapaalam na sa episode natin ngayon at palagi pa rin pong bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.